yung mga advantage. Ang yan, advantage number 1, 4.5 months to 5 months, egg drop na. Sigurado. Yung breeder mo, sigurado Tested yun. mo na yun. Tapos pangalawa, kung ayaw mo mahirapan na i-separate yung babae at lalaki, yung mga anak ng F1, color sexable, feather sexable. Auto-sexable They all, sila. alam mo na agad kung ano yung babae at Hindi lalaki. na So alam mo na kung hula-hula, ano no? yung ibibenta mo na babae at saka lalaki. Pangatlo, walang tapon. Yung babae may pakinabang, yung lalaki may pakinabang. Inasal tayo. So magandang araw muli sa inyo lahat. Ito si Jello Par sa Organico Filipino Farm. Today nandito tayo sa may San Ildefonso sa Bulacan. At nandito tayo sa The Range, San Ildefonso. Okay. So dito meron tayong pinuntahan at binisita natin yung farm niya. No? Meron siyang mga alagang dominant sised at iba't ibang program yung hawak niya. May D102, 109. Yun. So dito meron din siyang business, no, yung napakagandang idea. Okay, so yung business niya ay itong nasa harap natin. Yan. Okay, so napaka-komportable, napakaganda ng area. Ano, okay. So ano siya, parang getaway para makarelax ka dun sa kabisihan ng syudad, no. Okay, so dito pag dito ka pumunta yan. Ito, marami kang makakitang kakaiba dito. Ito ay yung kung sa atin meron tayong talisay. Malalaki ang dahon. Ito talisay din pala to. Pero parang ano yata to, African yung variety niya. So dito, daling ko kayo sa may entrance nitong itong villa. Ito. Okay, so dito private to private, solo yung area. Meron silang dalawang villa. Okay, so sa labas ito ang itsura niya. Yan. Nandito yung kan. So dito naman sa bandang gilid. Yan, puno-puno ng puno, kaya malamig talaga dito. Yan, doon sa banda ron yung isang villa. Pakita ko sa inyo yung loob. Yan, itutur ko kayo doon sa loob ng villa na yon. Ngayon dito kami nakatuloy. Yan. So sa labas merong pader yan. Ganda ng pagkakagawa ng pader. Mukhang kahoy pero pader yan, semento. So dito pagpasok mo, ito yung bonfire area niya. Yan, ang ganda. Pero hindi na namin ginamit. Kahapon pa kami dito eh. Yan. Yan. Okay. So pagka gusto nyo mag-ihaw, meron ditong ihawan. Yan, okay. At yung pagkaluto nyo nung inihaw nyo, dito yung kainan. Yan, ang kakaiba dito meron siyang tubig dito, flowing water yan. From doon flow din dito. Yan. So, malog yung dito, kainan na yun, Yan. At yung isang attraction dito ay itong palig, yan, meron siyang parang waterfalls doon. Yan. So yung mga init na sa Metro Manila, ito pagpunta nyo dito, yan, ma-relax kayo. Itong tubig na to is natural from deep well yan. Walang chlorine. Yan, talagang mararamdaman nyo na nasa probinsya kayo. Yan. Yan yung itsura ng location. Tapos dito sa gilid, meron pa ditong mas dito, malamig. Dito sa likod, may duyan.
Ito. Hanggang dito sa likod yung yung sakop nitong parang van ng style. Ayan, oh. So dito, ito ang itsura niya. May mga duyan dito. Ito yung isang duyan. Ayan, oh. Tapos dito may mga tanim, makikita yung tanim. Yan, o. May talong. Mga organic daw yan. Yan. So si Sir Algin Villanueva. Algin Villanueva yung may-ari nito. Siya rin yung namamahala dito mismo, hands-on. Kaya yung mga alaga dito maganda. Pati yung mga tanim na may maintain na maayos, kasi iba talaga yung pag hands-on ka sa isang farm. Mahirap pagka sa farm na pag wala ka, puro utos lang ang ginagawa mo, bigay lang ng gagawin kung paano gagawin. Minsan hindi nagagawa. Hindi katulad kung hands-on ka, nandun ka, nakikita mo yung tauhan kung paano sila kumilos. Yan, ang lawak, oh. Dahil mangga doon, oh. Okay, so nandito tayo ngayon sa chicken area, no. Ito yung mga alaga ni Sir Algin Villanueva. Ayan, siya yung farm owner ng The Range San Ildefonso. So dito yan sa may Bulacan. Yung mga alaga niya is mga dominant seated na may program na D149, D109, D102. Tapos meron din yata siya ng mga silkies. Yan, oh. May halo silang silkies dito. Bali, dito sila nakalagay sa baba, mga F1. Ang mga parent stock nila nandito sa ibabaw. Yan, oh. Okay. Dito sa baba, yung mga D102 na inasal type. Yan, lalaki, para silang mga bantres, mga broiler. No? Lalaki ng bulas nila. Ayan, oh. So yung sa ilalim, yung mga tumatapon na patuka dito na sa baba bumabagsak, napapakinabangan ng mga F1. Ito yung mga parent stock niya sa taas. Yeah. So walang tapon. Pagkadating dito sa baba, pag nahulog, kakaykay nila. Kaya na hahalo din yung mga dumi sa ilalim. At walang amoy pag nandito kayo, wala kayong maamoy na mabaho. Ayan. Since ihahalo ng mga nagkakaykay sa ilalim. Ayan. So yung mga dumi mahalo uli sa lupa, at yun na, nabubulok na siya doon sa loob ng lupa. So pagkatapos ng ilang araw, ilang linggo, pwede nang gamitin yan as fertilizer. Yan, so wala kang maamoy na mabaho. Dito naman, ranging area ng mga F1. Yan, sa ilalim ng puno mangga. Nakakagala sila ng maayos. Nakakatuka-tuka ng mga insekto, mga damo. Yan, kaya napaka-healthy. Yan, ganda ng itsura. Yun, may mga malaki na doon. Ito yung silkies. Chinese silkies yata itong tawag dito. Yan. Tapos dito yung mga sili. Yan, daming sili. May mga tanim na sili, may tanim na talong. So ito organic daw to. Itong pag-maintain nila dito, pag-alaga nila. Dito yung mangga, nakalaylay lang. Mga manggang kalabaw. Ito. Yan, abot na abot. Yun, so mamaya interview natin si Sir Algin. At magtatanong tayo ng mga ibang katanungan, mga informations na importante sa nag-aalaga ng mga free-range chicken at yung mga layer. Yan. Karamihan yan layer yung alaga ni Sir Algin. Okay, so yung isang practice pa ni Sir Algin na malaking pakinabang sa mga farmers, sa mga breeder farmers, mga nag-aalaga ng chicken, yan, free-range chicken. Yung nangyayari is yung mga natitirang pagkain ng mga layer sa taas, kasi meron
matitira dyan kapag nagbigay na kayo ng patuka o yung feeds, may natitira. Ang ginagawa ni Sir Algin is hinahalo niya ito sa yung saha ng saging. So yun, paghahaluin niya kasama yung saha ng saging at yun yung ipinapakain nila dito sa mga F1. So yun yung sisilbing snack ng mga manok. Talagang walang tapon dito sa farm na to. Yung leftover ng mga layers bibigay nila sa F1. At the same time, yung mga natatapon, yun nga, pag nahulog doon, kinakain na ng mga F1 sa ibaba. Yan. Okay, dito naman sa area na to, meron siyang isang area na nakakulong din. Ito yung itsura ng area na to. Meron siyang tractor. Yan, may gulong yung tractor niya. So itong tractor na to, pwede niya ilipat sa ibang lugar. Pero ngayon, dito siya nakalagay. Yan, mga F1 din yan. Yan, So maganda yung idea na meron kang tractor. Dahil pwede mo siya ilipat kung saan marami ng damo. Yan, ito itsura. Ayan. Yan, meron siyang ilaw sa ibabaw. Yan, meron pa dito sa banda rito. Yan, yung mga tractor niya. Yan. So dito meron ng mga nakapwestong tatlong tractor yan. Pagka pwede ilipat-lipat ng location para yung mga damo hindi pag naubos na dito, pwede mo ilipat doon, may damo na naman. Yan, mga mobile kumbaga. Yan, tatlo. So palipat-lipat lang daw yun dyan. Kaya yung manok is nakakain ng mga sariwang damo at the same time secured siya sa mga pwedeng kumain sa kanya, kumagat sa kanila. Yan, kasi nakakulong siya. Yan. Okay, so malawak pa yung area dito. Ayan, medyo dito naman mga sili. Ito yung mga sili na panigang. Organic yan. Ayan, yan, mga napula na. Daming daming bunga. Yan, isang hilera yan dun. Bali 2 hilera hanggang doon sa dulo. May talong pa dun. Yun, so nagagamit yan ng gusto itong area na to, itong lupa dito sa looban. May mga productive na gulay yan, talong. Ito mga sili. So yung sili, pwede nyo ring ihalo sa tubig yung sili. Tapos lagyan nyo ng molasses. Yun, papainom sa manok. Meron siyang antibacterial agent na pwede makagamot doon sa sipon ng manok. Yan. Tapos organic pa yung pakain nyo o painom sa mga manok nyo. Nung ginagawa. Hindi makalabas. So puro Lockdown. online lang nanonood. So interested talaga ako muna sa organic farming. So gusto kong matuto kung paano magparami ng gusto ko ng vermiculture. Yung mga bulate. African Nightcrawler. Crawler. So para pala matuto ka nun, kailangan mo mag-aral ng organic farming. So nag-aral ako sa TESDA ng organic farming. So certified ka na pala ng Oo. So national certificate holder ako, meron ako nun. Tapos nung nag-aral na ako ng organic farming, nandun yung sa manok, sa ruminants, sa baboy, mas interested ako sa manok. Pipili ka na So doon sa naghanap ako sa internet ng mga sources. Ang napanood ko si Dr. Beltran. Oo, yun ang gugulat sa training. Oo. Napanood Pero ko na, napansin Beltran, ko- magandang tanghali. Shout out sa inyo. Yan. Pero ang napansin ko, yung mga manok na galing kay Dr. Beltran ay galing kay Doc Erwin. So kaya ako nahanap si Doc Erwin Cruz. Yung ibang manok kasi niya, supplied ni Doc Erwin. Oo. Before, hindi yata kay Doc Erwin ang gagaling, pero lately, galing na kay Doc Erwin. So sa training ni Dr. Beltran, yun na rin ang pinapakita niya. Nung napanood kong training niya, puro dominant na yung dala niya. So nung nahanap ko si Doc Erwin, minessage ko yung dominant Asia Pacific.
Yun nga, may seminar. Nag-aral ako. 3 module. 3 module. Tapos, order ako ng PS. Nag-order ako ng PS. Nag-antay ako siguro mga more than 6 months. Sa dami ng ng orders na kay Doc Erwin. Pero habang inaantay ko yung mga PS ko, nire-ready ko na tong mga kulungan. So nung maging ready na yung sisiw, nakatayo na Ready na mismo. to, nakatayo na to. Yun, isang tip. Bago kayo bumili ng sisiw, kailangan naka-set up na yung yung paglalagyan nyo. Kasi pag dumating yung sisiw nyo, wala nang stopping, no stopping na. Tuloy-tuloy na yan. Kasi kung wala kayong kulungan, masasayang yung mga alaga nyo at yung pera nyo, yung oras at pagod nyo. Yun sir, fast track tayo. Ito na tayo ngayon sa present. Ano yung mga alaga nyong manok ngayon? Ang hawak ko ay D102, D107, D149, tsaka D109. Yun, so yung mga programs na yon available dito sa The Range, San Ildefonso. Nagbebenta kayo ng sisiw, sir? Yes, sir. Oo. Available sa amin ang mga F1 chicks, female, tsaka male. Paanong sistema ng pag-order sa inyo, sir? For reservation. I-message lang ako sa The Range in San Ildefonso na page. Ayun. I-post natin dito. Oo. Tapos, magpapaschedule lang kung kailan available. Kung o-order sila, yung estimated, ilang linggo? Ngayon, ang available ko ay for May 29 pa na hatch. Sa May 29 na. So, yung mga earlier than that, May-ari nakabook na. So, yung mga interesado, mag-book na kayo ngayon. Pero siguraduhin nyo muna may pagkukulungan kayo. Ayan. Kasi sabi ko nga, tuloy-tuloy na yung pag nalagyan nyo. Para healthy yung chicken nyo hanggang lumaki. Yan. Sir, yung mga pag-aalaga ng manok, ano i-recommend mo? Ready to lay or yung sa sisiw? May magandang tanong yan Kasi kung sanay ka sa brooding, kumuha ka ng day old. Pero kung ayaw mo, gusto mo na mag-aantay ka na lang ng 2 weeks, mag-RTL ka. Pero bilang isang chicken raiser farmer, dapat alam mo lahat So dapat marunong ka mag-brooding, marunong ka magpalaki, tapos marunong ka mag-maintain. Tama. So pinakamaganda talaga mag-aral muna bago pumasok sa pagpasok sa pagmamano. Layers lahat to, no? Karamihan. May inasal type. Eto pakita natin yung yung mga inasal type. Kasi usually naiiwan talaga mga lalaki. Pero dito kasi sa resort, pag nag-book, may kasamang manok. Yun. So may market ako. Welcome Welcome pack manok. Ito yung mga halo-halo to may 1 week, may 2 weeks at saka may 3 weeks. Yan, so ito yung mga inasal type, yan Ay, ang laki nung D107 Oo. Ano yan, 3 weeks na yan. Mag-1 month na siya, actually mag-1 month na siya sa April 29. Okay, sir. Yung sa sisiw, sir, pagka nag-hatch sila, ilang percent yung babae sa lalaki pag napipisa? Usually 51% ang lalaki, 49% ang babae. Lamang talaga ang lalaki. Lagi. Yun. So, yung sir, yung ginagawa nyo sa lalaki, syempre may excess na inasal type kayo. Ano yung pinaka ginagawa nyo dito sa community para ma-dispose yung yung at mapakinabangan ng tama? Since maraming ang lalaki, ang ginagawa ko, gumawa ako ng sarili kong market. So, sa resort, kailangan namin yon. Pag nagbubukas yung mga guests, may kasamang 1 whole na chicken. So, pinapalaki namin. Pangalawa, yung mga farmers sa paligid ko, binibigyan ko sila ng 50 na day old. Yung mga marunong mag-brooding. Tapos, ang ibabalik lang nila sa akin, after 3 months, ay 5 piraso na 1.5 kilos. So, bahala sila kung anong gusto nilang gawin dun sa mga lalaki. Kasi minsan may bumibili daw sa kanila, o kaya kinakatay nila. Basta after 3 months, ang ibabalik lang sa akin ay 5 na 1.5. 3 months, sir? Usually, pag 3 months, nandun na siya sa 1.5 kilos. Yun. So, hindi mamamadali yung nag-aalaga na habulin yung 1.5. Oo. So, malaking tulong yun sa community. So, natutulungan nila ako kasi meron akong partner sa pagpapalaki ng mga inasal. Sila naman natutulungan ko kasi meron silang ibang source of income. Tama. Ayun. So,
So walang tapon sa ano, sa inasal, sa dominant season. Sa broiler kasi o yung layer na commercial, ang alam ko ang nangyayari diyan, yung lalaki ano na yun, Kal. dispose na yun. Sisiw pa lang. Usually, yun ang mga ginagawang dog food tsaka cat food. Yun. Ginigiling na agad Giling yun. na agad yun. So, dito sa atin, sa dominant Wala. season, ipapamahagi sa community, sa mga interesado, at nakakatulong tayo sa community natin. Sir, yung dominant season na inasal, paano sila mag-a-avail kung gusto nilang maka-avail nung Message lang nila ako sa page. 50 chicks, no? Yun. I-message lang nila ako sa page. Tapos ako naman yung sumasagot doon kung interested sila sa ganun. Ayun. Meron bang, kumbaga, may hinihingi kayong setup ng paglalagyan nila? Well, kailangan lang nila maging honest na marunong talaga sila mag-brooding. Kasi kapag hindi, wala. Mauubos yun. Mauubos yun. Sayang yung... Lalo ngayon na napakahirap bumuhay ng sisiw, yung mga walang masyadong knowledge. Kapag gantong napakainit, after 2 weeks, ubos ang flock. Ubos yun. talaga. So, Sir Jello, gusto kong pakita, importante lalo ngayon, sa summer, pwede mo bang pakita yung setup ng kulungan, kung gaano kalamig dito at gaano kalilim? Ito, inigutan ko kanina to. Nasa paligid siya ng Mangga. mangga. Yan, oh. Kaya salang-sala yung init at the same time yung hangin pag ihip dito sa baba, presko na ulito. Ayan, meron pa siyang ano dito. Monitor. May clearance dito. Yan, oh. So, yung hangin talaga, ano. Pag nandito ka sa area to, hindi ka maiinitan dito sa area na to. Pag pumunta ka sa open, ano, sobrang init doon pag ano. Papawisan ka. Pero dito, hindi mararamdaman. Importante yun talaga yung location ng kulungan. Tsaka kung ikaw tumayo sa isang area at nainitan ka ng naramdaman mo yung init, yun, lalo yung mga alaga nyo. Pagka naiinitan kayo sa isang area tapos doon nyo rin ilalagay yung mga sisiw, sigurado maiinitan yung mga alaga nyo. Yan. Sir, dito, nakita ko merong mga puting manok. Broiler ba yan? Ito ay mga D102. Yeah. Ay, D102. Ito. Magandang ano to. Ito, D102. Okay. Ito yung mga D102. Meron siyang Rhode Island Red na Lalaki. male. At yung babae ay Rhode Island White, no? Yan, lalaki nito. Ano na yan? Magto 2 years na sila sa August. So, ikakal na sila ng... Malapit sila ikal. Ito, parent stock to. Yan, yung mga anak nito, yun ang mga superior layers, no? Sir, tatanong ko sa inyo kung D102. Pag may naghanap sa inyo ng layer, decalb, kamukha naman yan eh. Magkamukha. Pero, ayan. So, pwede ba natin i-claim na decalb yung ano natin para sa makapagbenta tayo sa ano? Hindi. Hindi. Kasi pareho naman, Rhode Island Red, Rhode Island White. May nagsabi sa akin, pareho lang daw yun ng ano. Yun. Parehas siguro ng itsura. Ah, Pero hindi mo pwedeng sabihin na Decal brown. decal brown to. Kasi, kung baga, meron ka ng legit na ano breeder i-market natin kung ano yung meron tayo. Huwag tayong mag-ano ng customer na naghanap ng decal brown, ibibigay natin yung ganto. Ipaliwanag natin. Well, pwede natin i-claim siguro na, sir, mukhang. Mukhang decal Pero brown. hindi mo sasabihin. Parang yung D109. Ah, Yung babae ay mukhang black astrolorp. Astrolorp. Pero hindi siya black astrolorp. Dominant black siya. Yun ang ano, doon sa mga breeder farmers natin ng dominant season. Meron na tayong legit na mga breeders. Pinaghirapan ni Doc Erwin ipasok yan dito. Ipakilala natin kung ano yung produkto natin. Yan. So, kung decal brown. Pag dominant season, yan natin D102, ganito yan. Ito yung mix parent stock niyan, ganito, ganyan. Para educated din yung ano, yung Buyer natin. Kasi minsan pagka ano, kung ano yung hinanap ng ano ng buyer tapos may kamukha yung sa atin, i-claim na rin natin. Parang hindi maganda para sa ano, sa industriya kumbaga. Yan, so sir, yan. Ilang buwan bago sila mag-itlog from sisiw? 4.5 months, nag-egg drop sila. 18 to 20 weeks. Sa- Kaya ang RTL is 16 weeks, di ba? So pagdating sa customer ng 16 weeks, bibilang na lang ng 2 linggo yon hanggang 1 buwan. Egg drop na yun.
Pare-pareho yun sa mga D102, D109, D149. Yes. Yan. Ganito, yung mga dala ko na D102, 109, tsaka 107, prolific talaga sila na 149, malakas talaga silang mag-itlog. Garantisado. 300 to 320 eggs Tested a yun. year. So parang 6 times a week nangingitlog. Yung papaparating ko na D853, yun mga 280 lang per year. Pero yung lalaki naman nun, Bulky. mas mabilis magkarne. Yun ang sabi ni Doc sa akin. Kasi nga, sabi ko kay Doc, Doc, yung karne natin, pwede ba natin gawing medyo papi? Mas D853. Yun ang para doon. Sabi ni Doc, meron tayo niyan. Yun. So, yun yung susubukan ko ngayon sa susunod na mag-ano ko ng 859 na lalaki, inasal type. 853. Susubukan kong alagaan at tingnan ko kung ilan ang maximum weight na kaya natin mapababa yung araw na ma-harvest yan. Pero usually ilang weeks o ilang days bago ma-harvest ang inasal. 3 buwan. 3 weeks. Ah. Mga ilan nyo yun? 1.5. Pag nag 90 days ako, 1.5, 1.8. Yun ang range. Pero ang ang feeds ko 70 grams lang. Yun. Matipid. 70 grams per bird the whole day. Tapos mayroon lang ako mga supplemental feeds. Yun yung ite-testing ko kung ihahalin tulad ko yung feeding sa broiler ad libitum. Tingnan ko kung kayang kumita o kayang habulin yung gastos. Sa akin, testing pa lang yon. Susubukan ko para malaman natin kung pwede nating mas mapaigsi yung harvest time. Ayun, sir. Yun, sir, dito nakita ko dito meron kang Meron tayong mga 1 week old dito na sisiw. brooder, Oo. Ito. Dito makikita nyo kakaiba yung brooder ni sir. Elevated siya. Pero konti lang. May mga D109, 107. D109, 149, 102, 107. Na mga males pa rin to. Mga inasal type to. Oo. Yun. So, dito meron siyang mga thermostat. Ayun, May ano ba yung thermostat to, 34 degrees lang, Ito na yung sa loob. Sa labas. Magpo 40 na yata. Yan. So, dito rin, meron pang separate na malaki yung area niya, Talagang nakahanda talaga sa mga sa hatch. Sir, sa hatching, saan kayo nagpapahatch? Ayun. Nandun ang incubator. Sarili nyo ring incubator? Meron tayo. Ayun, mamaya tingnan natin kung ano yung setup niya sa incubator. Sa feeding naman, sir, paano kayo magpakain ng mga alaga nyo dito? Sa layers, ganon. Sa layers, ang mga PS once a day lang sila kumakain. 120 grams per bird. Yung parent So, stock. kung meron kang 20 birds times 120 to 2.4 kilos, sa umaga yon. Yun lang yun. Hindi na kayo magano sa hapon. Hindi na. Isang Tapos, bigayan. ang tubig, 5 o'clock, sa hapon, 5 o'clock, kung may natira man, alis na yun. Para fresh lagi. And then, sa tubig, palit twice a day. Morning, tsaka alas 2. So, yun nga, sabi ni sir nung yung remaining do sa feeds ng mga parent stock, pagka may leftover, yun ang ginagawa nila, i-minimix nila sa Ihahalo sa katawan ng saging, sa madre de agua, yun ang pagkain ng mga inasal. mga F1. So, wala mga talagang tapon. snack, Yan. Tapos ito nga, sa ilalim, nandito tayo sa ibabaw. Sa ilalim yung mga F1. So, yung mga tatapon dito sa area na to, makakakain naman Kinakain sa nila, baba. tapos kinakalaykay pa nila yung... Kaya walang amoy dito, wala kang sa ibang manukan, pag pumesto ka dito, amoy mo na kagad yung yung dumi ng manok. Yan, dito wala. Kahit inhale, exhale ka dito, okay na okay. Yon, sir, dito tayo sa Tayo dumaan sa kabilang kulungan. doon tayo sa kabila. Dito, sir. Dito. May May daan dito. shortcut pala dito. Yung bridge dito. Ayun. Ganda ng pagkakadesign. Hindi mo na kailangan lumabas. Yan. Dito, presko pa rin, Ayan, itong paligid, puno, paano ka mainitan. Tapos may mangga pa yun. Ito yung mga fertile eggs. Ayan na, for collection, may label na. 102, 107, 149. Ilang araw kayo mag-collect ng 10 days. So mamaya, pagka-collect nyo to, lagay na to sa ref. para... Isa-sort, Ah. tapos lalagay sa ref. Tapos ito yung mga nyo. Yan, maganda. Concoction. Yan. Ito ang iniinom ng mga PS tsaka ng mga F1. FAA, FFJ,
FPJ, OHN, FFJ, OHN, FPJ. 1 week, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 days a week. Itong FAA, ito yung fish, Fish amino, amino acid. acids. Itong fermented fruit juice yung FFJ. FPJ yung fermented plant juice. Plant juice. Itong OHN is yung oriental herb Nutrient. Ito naman, ganun din. FPJ. Umikot lang siya. Tapos may kalpos. Itong kalpos, Ang kalpos ay gamit namin Calcium, sa ano? mga kamatis. hindi Naligaw lang yan dito. Oo, yung kamatis para sa bottom end rot ba yun? Tsaka pagka kasi namumunga yung halaman, kailangan niya ng calcium para hindi malalaglag yung mga bunga. Tsaka yung hindi nabubulok yung ilalim, ano. Yun, so, ayan, meron pa rin ditong, mga to, Ito ay Nutradec. Nutradec. Tsaka Biolite. Naubos na eh. May ano din kayo, probiotics. Imas. Imas. Imas Ano yung gawa nyo lang? Ito. Ayan. Pareho tayo ng lalagyan, ganito rin lalagyan ko. mura yung tubig Ibig dito sabihin ng Imas ay Effective Microorganism Activated Solution. Ayan, activated na to. May nagbebenta ng ganito, IMAS. Pag IMAS activated na, 7 days lang yun. 7 days lang. Kaya yung mga bibili ng mga probiotics, maraming nagbebenta, nakikita ko. Pag gantong imas na, hindi nyo na pwedeng patagalin yan. I-consume nyo kagad. 7 days lang yun. Yan. So, activated na eh. Ibig sabihin, ang kunin nyo yung mga purong... EM1. EM1. mga Pero ganun. kailangan nyo pag-aralan. Paano gumawa? Meron akong video ng paggawa ng probiotics dito. Ayan. Tingnan nyo na sa ano ko. Lagay ko yung link dito sa baba. Yan. So, dito tayo sa mga parent stock pa rin. Ito. Ito, sir. Yan. D149, ano? Yan. Dominant black. Yan. Ito yung mga lalaki, no? Ito mga ilang 7 months na pa rin? lang 7 to. months? Ang laki September. naman, no? Yan. 7 months. Running 8 months. Laying na. Oh, parang bubrudi Ayan. Yung iba kasi na nangingitlog pa sa floor eh. Pero matututo din naman sila. Tapos ito, 149 pa rin yan. Actually, ito yung mga 109 ko dati. Na-stress sila. Nag-away-away yung mga males. So, inalis ko yung mga lumang males. Nilagyan ko ng males ng UX. Oo. pwede mo paghaluin to no? Kasi pag napisa naman yung itlog, yung D107, kilala mo kaagad yung lalaki, yung lahi nila, puro kulay abuhin or blue. Ito naman, itim ang mga sisiw nitong D149. So, okay lang paghaluin yan. Ang mahirap lang paghaluin yung D149 at D109 kasi parehong black yung sisiw niyan. Ito, may itlog. Ayun nag-itlog na Yan, ito D107. Yan. Ang ganda ng mga nito, result nito. Puro Yung mga abuhin. abo. Blue. Yan, ito yung sa baba Ito, nagkakaykay, sir. Nagkakaykay na So, walang tapon. Pakita ko, sir, yung hatcher. Ito yung, ito pala. May hatch tayo sa April 29 eh. Puro nakabook na yan, sir. Oo, may may-ari yan ito. Ito, meron, the range. Yan, setter. 18 days dito. 18 days. Tapos pag ililipat na sa hatcher. Mukhang may pisana. May naririnig na ako eh. Mukhang may pisa. Pag ganito ba mainit, sir, napapaagang hatch o ano? Hindi naman napapaaga. Wala pa. Ito ay nakaschedule for April 29. Puro reserve na. Reserve na to. Ganda ng incubator mo, sir. Itong hatcher tsaka ng separate. Shout out kay Trabs. Si Trabs ang gumawa nito eh. Nag-ano din sila, nagbebenta ng mga incubator. Oo, ano siya, recommended siya ni Doc Erwin. Pwedeng Next customize seminar. kung anong gusto mo. Ayan. Yun, sa mga interesadong mag-avail ng incubator, pwedeng separate yung hatcher at yung setter. Yan. Actually, mas maganda. I-post natin dito yung, may FB page siya, sir.
Meron, meron. Yan, i-add natin sa link sa description, ilagay natin. Yan. Okay, so dito naman, Ito bakante. ito na Brooding yung din ano, to. brooding ano. Yan. May So, video wala kaya na- ta dito, sir? Yung kahapon, oo. Ayun. Okay, so dito sa view dito ng ano, ng ranging area yan, oh. Napakaluwag, oh. Sa, May lilim pa din sila. ayun, Ilalim meron ng pang mangga. lilim, oh. Hindi mo na kailangan maglagay ng mga housing na maliliit, ano. So, malaking tipid talaga pagka meron kang mga puno, ayan, oh. May bunga ka na maha-harvest, may galaan pa yung manok nyo. Yan. Yun. Okay. Sir, mga huling katanungan siguro sa mga OFW na gusto mag-start ng gantong business, anong magbibigay niyong advice? Kailangan nyo muna siguro maghanap ng magaling na mapapagkatiwalaang bantay. Kasi mahirap, mahirap kapag nasa Amerika ka o nasa ibang bansa ka. Tapos, ipagkakatiwala mo lang sa tao. Iba talaga yung hands-on, ano? Tapos iba rin, dapat na parehas kayong fully educated. Alam mo yung ipapagawa mo, alam nung staff mo kung ano yung gagawin niya. Para hindi kayo magkaiba palagi ng point of view. Sa mga lahi ng mga alagaan, Ako, well recommended, very recommended ko talaga highly recommended ko ang Dominant CZ. Kasi, napakadali. AJ, mag-hi ka! ay, ito yung anak ni Sir Algin. Hello! Say hi, say hi. Oo, sige. Baba ka muna doon. Okay. Yun, kay Doc Erwin, ang advantage ng Dominant CZ, sa bawat area, merong Breeding station. breeding station. Kaya hindi kayo mahirapang ibiyahe yung manok. Halimbawa, nasa Iloilo ka o nasa ibang area ka, hahanap ka ng mga sisiw, hindi mo na kailangang ibiyahe ng malayo. Yun nga lang, ang isang issue is kailangan sa dami ng demand, sa taas ng demand, minsan kailangan magpa-reserve. Pero sulit yung paghihintay nyo pagka yun yung aalagaan nyo, Dominant CZ. Yan. So, Bigay kayo mga advantage. Advantage number 1, 4.5 months to 5 months, egg drop na. sigurado. Yung breeder mo, sigurado Tested yun. mo na yun. Oh. Tapos, pangalawa, kung ayaw mo mahirapan na i-separate yung babae at lalaki, yung mga anak ng F1, color sexable, feather sexable. Day Auto-sexable old. sila. Oh. Alam mo na agad kung ano yung babae at lalaki. So, alam mo na kung ano yung ibibenta mo na babae at saka lalaki. Pangatlo, walang tapon. Yung babae may pakinabang, yung lalaki may Inasal pakinabang. type. Ano. Sa pagkain, Sa pagkain, napakatipid. Ang breeder ay 120 grams per bird. Grabe ang support ng grupo. Kapag may katanungan ka, i-message mo sila. Lahat. Shout out kay Sir Dan, taga Buwan. ayan, sa Tiaong Quezon naman yan, naka-base. Susunod, pupuntahan ko rin yan. Kay Roderick Gray, sa taga Umingan, Pangasinan. Oh. Sila yung mga taong, kay Doc Erwin, sila yung mga tao na nung nag-start ako pag may questions ako. Until now naman, pag may mga questions ako, isang chat lang. Hindi man makapag-reply agad, within the day Meron kang mag-reply. masasagot. Ano? Oh. Napakabilis nilang tumulong. Yung, kumbaga, yung after sales. Hindi ka mahirapan na tutulungan at tutulungan ka. Yun yung purpose ng Bayaniyang program ni Doc Erwin. Yung mapaangat yung pamumuhay ng mga breeder farmers. At the same time, yung mga consumer din na bumibili. Kasi merong minsan na nagbebenta, pagkatapos ka magbentahan, Bahala ka na. bahala ka na kung paano palalakihin o alagaan yung mga sisiw. Sa Dominant CZ ng mga breeder farmers, asahan nyo, tutulungan kayo niyan hanggang sa mapalaki nyo yung manok nyo. Siyempre, iba pa rin yung may aral tayo na sarili natin. Mag-advance na rin tayo, reading or research kung paano natin alagaan yung mga sisiw. Yan, maraming salamat po, Sir Algin Villanueva, dito sa The Range na sa San Ildefonso. San No? Ildefonso. Yan, so sa mga, pwede ba silang dumalaw dito, Sir? Yes, Pagkano? yes. Nandito ako ng weekdays. So, kung malapit kayo, dalaw lang. Yun, okay. Maraming salamat po. At yan po yung episode natin para sa araw na to. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Para naman doon sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganun ay ma-update kayo every time maglalabas kami ng bagong videos.
tutorial videos at mga informative videos na tulad nito na talagang ginawa para sa inyo. Muli, ito po si Jello Pars Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming at most especially sa free-range chicken raising.